Magandang umaga po. Ito naman po tayo. Ito po si Toto Bunyog Kausing na ito ay lumalaban para sa katarungan base sa katotohanan. Ako po ay humihingi ng suporta sa inyo at continue nyo i-like, i-subscribe, i-share at saka i-invite pa ang ibang mga kamag-anak at kaibigan ninyo na mag-join sa aking channel. Kasi kailangan talaga natin dumami ang atin ng channel para mag-successful tayo, magtagumpay tayo sa ating mga minimithi para sa ating lahat, para sa pamahalaan, para sa ating mga kinabukasan. Sa madalit sabi, naglilipanan na po na parang anay ang mga bulati ng mga korap na tao sa opisyal sa ating bayan. Pag binanggit ko, hindi ko kayang bilangin sa aking mga kamay sa dami nila. Pero yan lang, pangako ko, hiningi ko sa inyo na tulungan niyo ko sa pagdasal muna. At habang isa-isahin ko sila na babanatan kasi wala na pong ibang paraan kundi babanatan sila. Ang unang mga tiwali na gusto ko babanatan ay yung mga nasa COMELEC, ang pinangungunahan ni George Erwin Garcia, na hanggang ngayon po ay yung pangako nila na bubuksan ang balutan ng Santo Tomas, Batangas, lahat ng mga presinto sa kanilang pangako na buksan para maihambing ang resulta ng manual na bilangan doon sa Smartmatic para magkaalam-alaman kung talaga bang may imbento ang Smartmatic o wala. Hanggang ngayon po, pangako po nila yan. Hanggang ngayon hindi nila tinutupad. So ang ginawa ngayon ng mga grupong tiintrayo na pinangakuan, kasi kakampi ko rin yan, ay nagsampa po sila ng mandamo sa Supreme Court. Unfortunately, yung Supreme Court hindi tinitingnan na isang mahalagang issue ito. At hanggang ngayon po, pwede nating sabihin inuupuan ng buong Korte Suprema at walang aksyon, wala man lang desisyon na nagsabi denied o hindi tinatanggap ang petition for mandamus. So anyway, marami ito lahat. Sa ngayon, pag-usapan natin, mga ibang grupo na naman, isang sekta naman, ito naman po ay mga mamahayag, mga naglilimbag na mga balita, mga broadcaster na pinatay noon sila. Kung hindi ako magkali, 32 sila ang pinatay noon sa Ampatuan Massacre. Actually, 33. Sa listahan yung isa, hindi lang makita ang katawan, kaya 32 lang ang official na listahan. So sa ngayon, nangyari po yun November 23, 2009, sa panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. Ano na po ngayon, malapit na naman ang anniversary, 15th anniversary, pang-15 na pagmasaker sa Ampatuan sa Maguindanao. So, sa pang-15, sa ngayon na nag-uusap tayo, ay nasentensyado na po halos lahat. Sentensyado ang isa pa nga namatay dyan, yung isa sa main actor na si Governor Dato Andal Ampatuan. Namatay po siya sa loob ng bilangguan habang naglilitis. At ang anak niya na sa talagang yung tinatawag na principal by direct participation na si Dato Unsay Ampatuan ay buhay pa at nakakulong. So sa ngayon po, marami pa pong iba na hindi nahuli at hindi pa rin nalilitis. So pinapalagay na lamang natin yan na siguro patay na mga yon. At anyway, kung ako naman tanungin mo, hindi po ako pamilya ng mga namatayan. Pero kung ako tanungin niyo po, bilang isang dating abogado, ay sapat na rin siguro ang sentensya. Sa kulong, meron na. Ang pinaka-problema po, na iniwanan na sila ni Dato Ismael Toto Manguda Dato, na dati humihingi ng tulong sa kanila para masentensyahan yung mga Ampatuan. Ang problema po, pagkatapos na masentensyahan na ng Regional Trial Court ng Quezon City, ay iniwanan niya ng tuluyan itong mga pamilya ng mga namatay na mga mamahayag o mga diarista at mga radio commentators. So, isa pang hinihingi nila ay nasaan na ba si Harry Roque na isa rin na nangako ng tulong sa kanila na sa ngayon ay hindi man lamang sila tinutulungan.
Sa ngayon po, ang problema ng mga ito ay saan sila ngayon pupunta? Wala bang bayad ang pagpatay sa kanilang mga kaanak? Ang problema nila hanggang ngayon ay walang binigay ang pamahalaan na kung meron man na bilang kompensasyon o bilang tulong na pinansyal para sa mga pamilya na iniwan ng mga namatay na mga mediaman, mga broadcaster, mga diarista. So, ngayon, bakit kailangan yan? Ito po kasi nangyari dyan. Sa ngayon po, marami sa kanila ngayon iniwanan ay dati na nagtatrabaho pa dati yung mga mediaman na pinatay, ay umaasa sila doon para sa kanilang buhay. So, ngayon, 15 ng taon na nakaraan na nagkakaroon sana sila ng pag-asa ng masintensyahan itong mga tinatawag na mga guilty, na mga killer, ay wala pa rin nangyari. So ngayon, para mababalik sa alaala natin, nais ko po na ilabas muna yung mga litrato na aking nakalap para maalala natin ang mga trahedya ng nakaraan. Ito. Uunahin muna natin itong hindi mga karumal-dumal kasi mga litrato, pinipili ko lang. So yan muna ang aking ipepresenta na kung saan ay makikita ninyo dyan yung mga kaanak na mga namatay na mediaman ay nagsisindi ng kandila. Okay? So ipakita ko rin itong isa pa. Siguro yung balita kasi sa ngayon, bumisita po sila, ang mga pamilya, sa lugar kung saan nangyari po yung tinatawag na massacre. At sila po ay nagsindi rin ng kandila roon. So ngayon, ipakita ko muna yung alaala ng bakho na dumurog at mga alaala ng mga sasakyan na dinurog ng bakho. Ito po yun. So yan. So kung makita nyo, ang sasakyan, durog na durog, dinurog ng bakho. So kumbaga, hinukay na lang ng isa pang bakho para maipakita na ang pagpatay, nakasakay po kasi dyan yung mga broadcaster, saka mga writer, at saka yung dalawang abogadong babae ni Toto Ismael Manguda Dato. So habang nakasakay sila sa sasakyan, ay dinurog ng bakho ang mga sakyan at ibinaon inilibing. So ganon kalupit. Walang kasing lupit na ginawa sa buong mundo. Ito ng pinakamalupit na nangyari sa mga mediaman at ito po ata ang bayad nila sa kanilang pagsisidhi na makapagbigay ng tamang balita sa mga kanilang mga nakikinig sa kanila o nagbabasa ng kanilang mga artikulo. Ipakita ko rin po yung iba. Mayroon pang ibang litrato. Ito mga listahan ng mga litrato, ipakita ko rin. Yan. Yan po ang litrato ng mga iba sa mga kwan. Yung mga ibang namatay, yan po ang mga litrato nila. So makita ninyo, ito'y sinulat noong December 19, 2019. Ang nakasulat dito, tomorrow, December 19, 2019, Judge Jocelyn Solis Reyes of Branch 221 of the Regional Tribe of Quezon City will promulgate the rulings on the Ampatuan Massacre, okay, after 9 years of trial. So the case called the attention of press organization in the Philippines and international media groups. The killings that occurred on November 23, 2009 were described as the deadliest strike against the press in history. The massacre underscored the dangers to journalists in the Philippines as advocates for press freedom and justice have focused on the months and years of trial. The trial and the facts of the case. On November 23, 2009, 58 persons were killed in Ampatuan Town sa Maguindanao Province. Tagalogin na lang natin. Noong November 23, 2009,
58 ang pinatay noon sa Maguindanao Province, sa bayan ng Ampatuan. Ang mga biktima ay nakalista dito, sabi ko na 33, pero 32 lang ang mga media na nakalagay. So, 2 abogado ang pinatay na babae at 6 na mga nadamay na mga motorista na dumadaan lang. At ang isa, ang nadamay din ang asawa at mga kapatid ni Dato Toto Ismael Banguda Dato. Na ng panahon na yon ay si Toto Banguda Dato ay Vice Mayor ng si Ginaline Plano, ang Vice Mayor siya ng isang bayan sa Buluan. So ngayon, ang nangyari niyan, nagmamaneho sila ng convoys, nagkukonvoy sila para magsampa ng Certificate of Candidacy ni Dato Ismael Toto Banguda Dato sa pagkagobernador ng Maguindanao. So kasama nila doon sila lahat. Ang iniisip kasi ni Toto Banguda Dato ay kung kasama ang media sa pagsasampa ng kaso ay hindi sila gagalawin. So diyan din po sila nagkakamali at ginalaw po sila. So ang paggalaw ay pinatay po sila lahat. So nung sinalubong sila ng checkpoint ay inutusan ang mga sasakyan na umakyat sa bulubundukin bahagi ng kalsada ng Ampatuan, Maguindanao. At nung nandoon na sila sa looban, ay saka sila pinagratrat ng mga bala, ng baril. At habang nasa loob sila ng sakyan na sa tingin ko ipatay na, pinukpok pa ng bakho ang lahat ng sasakyan kung saan sila at ibinaon na sa naghukay na ginawa ng bakho na ganun. Habang nasa loob sila ng sakyan ay binaon ang sakyan. Ganun po ang nangyari dyan. At may mga testigo na tumistigo at nalaman kung saan kaya nahukay, kung saan ang mga nilibing nilagay. So, nakita natin ang katarungan sa kanila nito ay 10 taon bago dumating. Pero sa ngayon, hindi pa rin nila sinasabi na nakakuha sila ng tuluyan ng katarungan. Kasi po yung utos ng korte na magbabayad yung Ampatuan ay hindi pa nila nakukuha. Ngayon, kung ganon, ang tanong, may pambabayad ba ang mga Ampatuan? Ang sagot, meron po. Kasi marami silang mansion doon sa Ampatuan. So, pwedeng ibenta yun na utos sa utos ng korte at ipamimigay sa lahat ng mga biktima. But then, ang problema po nito, ang humahawak po ng kaso niyan ay yung Department of Justice o pamahalaan natin. At tila baga walang ginagawa yung mga prosecutor ni Boyeng Rimulya na trabaho nila yan na dapat gagawin. So bakit hindi nila tinatawag? Ikaw naman Harry Roque, ikaw ang abogado ng mga ito. Isa ikaw sa mga abogado dahil kayo po ay tumayo bilang abogado maliban pa sa katotohanan na ang nagpipresenta ng mga ebidensya ay mga Department of Justice na mga abogado. Pero ikaw may obligasyon na para hagilapin ang mga bayad sa kanila kasi ang ikaw nag-abogado para sa tinatawag na bayad sa mga namatay, bayad sa pamilya ng mga namatay. Pero hanggang ngayon, nasaan ka ba? Imbis na ang ginawa mo, tinapos mo yung trabahong ito, ito'y isang unfinished business ni Harry Roque. Dahil dito ay hindi mo binigyan ng pagkakataon ito, baka pwede kang madisbar dito, Mr. Harry Roque. Sa ginagawa mo, iniwan mo yung mga kliyente mo sa ere. Mas ginusto mo na asip kasuhin yung problema mo sa Pogo, ikaw ay tumakbo. Kasi ang iniisip ko, kung bakit ka tumakbo? Kasi wala ka naman sanang problema kung talagang maayos ang papel ng mga lupa mo. Ibig sabihin, kung tumakbo ka, ayaw mo po na masita ka at ayaw mo madiscover na ang yung mga lupa na 400 hectares diyan sa Barangay Biaan, diyan sa Mariveles, Bataan, ay madiscover na nanggaling pala sa Pugo ang pera na ginamit sa pagbibili ng lupang yan. Kaya ikaw, Harry Roque, ang problema nito, paano mo ngayon, wala kang karapatan magkuminta-kuminta sa ngayon sapagkat hindi mo nga maayos muna ang iyong sarili. Okay? So, hinihingi ko po kay Boyeng Rimulya na
bigyan nyo po, gawa nyo po ng pamaraan sa pamamagitan ng iyong mga state prosecutors na humawak ng kasong ito na mababayaran na ang mga kaanak ng mga lahat ng pinatay. Ladies and gentlemen, dapat niyo po malaman, ang tanging kakampi lamang ng bayan kahit saan bansa ay yung mga media. Itong mga media po ay hindi po sila empleyado ng gobyerno. Wala po silang sweldo sa gobyerno. Pero bakit nila ginugugol ang oras nila sa pagre-report? Sa pagre-report po sa mga pangyayari, sa pagbibigay ng komento sa lahat ng mga nangyayari at lahat ng mga nakikita na ginagawa ng mga opisyal na tiwali. Yan po ang nakakatulong sa bayan natin. Sila po ay walang sweldo. Dapat nga ba natin silang saluduhan? Nasa inyo po yan kung gusto saluduhan. Dapat nga ba natin silang ipagdasal para makakakita naman ng katarungan? Tanging katarungan lamang hiningi nila. Hindi po sila nang hihingi ng sweldo o ng retirement pay o pension mula sa ating pamahalaan. Sila po ay mga media-man na totoong tao na namatay lamang ng dahil sa kapritso ni Dato Ismail Toto Mangudadato. Ikaw naman, Dato Toto Mangudadato, wala ka talagang utang na loob. Namatay ang asawa mo dyan, namatay itong mga media na ito. Ikaw ang dahilan, ikaw ang nangako sa kanila na tutulungan mo sila. At ikaw rin ang nangako, nanghingi ng protection sa kanila. Pumayag sila na sumama sa mga convoy na magsasampa ng kandidatura pagka-gobernador ng Maguindanao. Pero hindi mo ini-expect, pero kahit hindi mo in-expect, sinisiguro mo sa kanila na walang mangyayaring masama. Ito ngayon, may nangyaring masama. Namatay sila. Actually, 33, lahat ang namatay dyan. Kami naman noong panahon na yun, nung nangyari yan, ay presidente ng National Press Club noon si Roy Mabasa na kapatid ni Percy Lapid. Ang ginawa namin dyan, gumawa kami ng lahat ng paraan at ang isa sa mga ginawa namin na nakatulong dyan ay successfully nagpetition kami sa Supreme Court na ang paglalatag ng mga ebidensya o di kaya paglilitis ay gagawing public trial. Kaya ang nangyari, nag-utos ang Supreme Court na habang nagpipresenta ng ebidensya sa loob ng korte at ang korte nito sa Branch 221 ay special na dinala doon sa BGMP sa Taguig at doon nag-set up ng court. Pag set up ng court, kinukunan ng video ang pangyayari sa loob at merong malaking TV sa labas at doon na kumukuha ng connection para ilalive ng mga TV. So nakita ninyo na ang isang mga mga ginagawa o gawaing bayan, kung iyon po ay nakikita ng buong madla, ay tapat ang judge sa pagdesisyon. So nagiging tapat ang judge dito na sentensyahan po ng ilang reclusion perpetua itong mga tao na nagiging dahilan sa pagkapatay ng mga taong ito. So ang akin lang pong hinihiling sa ngayon, dapat na rin siguro nananawagan na ako sa lahat ng mga senador. Dapat nga, kaya ako dapat mag-senador eh. Lahat ng mga congressman. Siguro sapat na rin naman siguro na bibigyan nyo ng katarungan ang mga sakripisyong buhay nitong mga 33 na mga media men na pinatay doon sa Patuan Massacre sa pamamagitan ng pagpatlabas ng isang batas na kung saan tanggalin nyo na ang parusang libel sa lahat ng mga kahit journalist lang. O lahat na. Kasi bakit? Ang solusyon po dito, tingnan mo, sila po mga pinatay ay sila po ang kumakatawan sa mga katotohanan na mapaparating sa lahat ng mga umaasa sa kanila, nakikinig sa kanilang mga radio station at bumabasa ng kanilang mga panunulat. So ngayon, kasalanan ba nila yung gano'n? Gumagawa sila ng mga report lang kung ano pangyayari. At pangdagdag sa report, ang isang gawain ng mga journalist ay magbibigay ng mga komentaryo. So, kasalanan ba yan? At hindi nyo, dapat bang ipakulong yung mga taong ganun? Yung pagkakamali sa katotohanan, kung minsan nagkakamali, ang mga yan ay nagbibiktima rin sila ng tinatawag na kuryente. Nagkataon na ang nireport pala nila ay hindi totoo. Kasi alam mo naman, nagnilipa na ang mga tinatawag na mga nagbebenta ng mga katiwalian at nagbebenta ng mga kasinungalingan. Kaya hindi natin masasawata.
Alam mo, imaginin mo kung wala na talagang mga reporter. Kompleto na kakainin na lang kayo ng mga kurap na kagaya ng mga buaya. Hindi lang buaya, dragon na si Elizalde ko ng Ako Bukol Party List. Lahat na lang ng pera siya ngayon ang nagmamando kung sinong mga probinsya o sinong mga tao ang pagbibigyan ng budget o ng pera na mula sa House of Representatives at mula sa Senado. Natatalo pa niya yung mga senador. Kagaya niya nung pinasingit niya sa pundo ang 12 billion pesos na may plebisito kuno para sa COMELEC pero wala namang plebisito. Bakit niya siningit? Yung napakalaking kasalanan niya ginagawa niya dyan. At ang pangalawang siningit niya, yung AKAP funds. Wala namang pong batas na ginawa para magkaroon ng AKAP funds pero pinasingit niya. Tapos wala namang batas na ginawa para sa 176 billion pesos na proyekto sa DPWH pero pinasingit niya. Ito po yung mga kasalanan ni Elizalde ko na hindi naman niya gagawin kung wala sa likod niya si Tambaluslos Romualdez Marcos. Romualdez, hindi si Marcos. So ganun po ang aking pakiusap. Saan na po ba ang katarungan sa mga lahat ng 33 na pinatay dyan sa Ampatuan Massacre? Okay. So I'm calling out, shout out na lang ako, Raul Balabo. Kumpiskahin na lahat ng mga ari-arian ng mga kriminal at ibenta upang mabayaran ng mga biktima. Gregorio Babaran, good morning. Aming Dr. Attorney Engineer Causing. Romel Bengson, 192.168.0.2. Multo na kinakatakutan ni Garcia. Tama po kayo. Danilo Rapisora, good morning Sir Toto. Jesse Naarbi, good morning Toto Causing. Rogelio Cacatapano sa Los Angeles, California. Luis Buenvenido, Sir Toto, what do we now do to help the victims to be properly compensated? Yung gagawin ko nito siguro ay una, i-call out ko ang lahat ng congressman na gumawa sila man lang ng batas na magbibigay kahit kapiranggot na recognition sa lahat ng mga pamilya ng biktima. Kahit man lang dapat konting compensation lang. Jimmy De Vera, good morning po, Attorney Engineer Toto Causing. Romel Bengson, Toto Causing for Senator Movement at Jury System. Jasmine Celso, good morning, Dr. Toto Causing, kaya natin to. Ami Hibana, hello Dr. Attorney Causing, stay safe and healthy. Romel Bengson, good morning po, Dr. Engineer Taos Causing. Mary Grace Santos, Cassandra Daisy, Marilo Fabian, Nilo Balayo, Rodolfo San Jose, Baby Luz Zamudio, Luz Bimin on TV, Ruel Kaagbay. So, sa inyo po lahat, no, si Colonel Bong Santa Teresa, magandang umaga at salamat na nanonood ka. Ay magkaroon din talaga ako ng oras yan para sa iyong problema. There is no other solution in that. Sa totoo lang, hindi ko lang nagawa, no? At pupunta na tayo sa Supreme Court. Si John Patrick de Mesa, good morning po. Attorney Bulabo. So anyway, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat. At mamaya, siguro mag-vlog ako ng iba pang mga bagay. At tungkol naman po sa aking kandidura pagka-Senado, just wait. And sigurado, mananaig ako dito hanggat sa dulo. Okay? So, magandang umaga, Janet Pardo, Teresita Kalagi, Dr. Toto, sana may balik ang iyong, isa rin yan sa gagawin ko, yung pagpabalik ng aking lisensya. So, magandang umaga po sa inyong lahat.